Ako si Trex Medjola, nag-iisang anak ng aking Mother Earth. Simula nang iwan kami ng magaling kong ama, naging malungkot na ang buhay namin. Hindi ganun kaayos ang kalusugan ni Mother Earth dahil para hindi siya makapagtrabaho. Idi ano pa nga ba? Kaya todo kahit ang lola mo. Kailangan kong gawin ito para sa amin ni Mama. Babe, chill na babe. Ano? Babe, di ba sabi mo mag-date tayo ngayon? Libre mo? Tara na, anong oras na? Mag-aayos ka pa at maliligo. Pwede na mag-aayos na. Sige, bilisan mo ah. Babe, dito na tayo. Pagod na ako eh. Babe, ang saya. Ang saya talaga pagkasama kita. Ikaw, nasayahan ka ba? Nagustuhan mo ba yung libre ko? Oo naman babe. Kasi din naman ako eh. Pero babe, may isang request lang ako. Kung pwede lang ba? Ano ba yun? Meron kasi akong gustong bilhin. Matagal ko na itong gustong bilhin. Kaso wala akong pera eh. Ano ba yun? Gamit lang naman siya. May nakita ko dun sa mall isang beses. Bibilan mo na ba ako? Oo, sige. Ikaw pa. Alam mo naman na mahal kita. Anything for you. Yun sabi ko na nga ba, hindi mo bibigayin eh. You're the best talaga. Tara, punta na tayo. Ay, nakalimutan kong mag-good night. Bakit in another call siya? Okay, baka busy na. Masusulat na lang sa diary. Ay, teka lang po, ma'am. Hello, babe. Bakit? Nasa trabaho ako ngayon. Ano babe, baka may mahiram akong pera sa'yo dyan Kailangan ko lang talaga kasi ngayon eh. Babalik ko rin babe. Bakit, babe? Nang isang araw, binili na kita ng gusto mo Hindi babe, kailangan ko lang kasi talaga ngayon eh. Sige na Ay, wait. Check ko lang. Babe, meron ako dito. Sisend ko sa'yo. The best ka talaga babe. Ay, Trix, ano ba yan? Kanina pa ako dito O sige na, may trabaho pa ako. Tawag mo na ako sa'yo ulit mamaya. Bye! Ayun nakakuha na ako ng pera. Tara, balis na tayo. Oh, Trix, kanina pa ako dito aalis na ako. Ay, ito na po, ma'am. Sorry po. Oy, Jilo! Oh, ano namang problema mo, Trix?
Nasaan na naman yung magaling mo kapatid? Ano na naman? May nag-discover ka na lang ba sa kanya? Yung kapatid mo talaga. Sabi na nga ba eh, yung pera na hinihingi niya sa akin, sa babae na naman niya gagamitin. Yes, tama ka na narinig. Alam ko na may ibang babae yung boyfriend ko. Tindi, no? Pinanswer ako ng 2. Pero wala akong magawa. Alam mo yung feeling na hindi ko kaya magalit sa kanya? Kasi mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang iwan niya ako. Ikakamatay ko! Alam mo, ikaw, babae ka, wala kang kadala-dala. Matagal mo nang alam na may ibang babae ang kapatid ko. Di mo magawang iwan. Matagal ko na rin sinabi sa'yo na may problema lagi sa pera yan. Di mo pinapakinggan. Ano bang problema mo? Hindi ko na rin alam kung ano nangyayari sa akin. Basta ang alam ko lang, mahal ko ang kapatid mo. You know what? Sorry sa abala. Wala nga pala ako dapat irereklamo sa'yo dahil ako ang gumusto nito. Pero Trix, Ako na lang ang kakausap kay Zian. Na-carried away lang ako kaya ako napasugo dito. Nakalimutan ko, may nangyari pala sa'yo. By the way, kamusta ka na? Napakulang na ba yun ang loob sa'yo dito? okay na ako. Nakamove on na ako. At patuloy kong pinagdadasal kay God lahat na nangyari. Nagpiyansa din ako dun sa isa kasi alam kong nagipid lang siya at tinulungan niya rin ako. Wow! Ikaw na talaga yan. Sana all, pinapakinggan ni Lord at kayang gawin ang lahat kahit negatibo na yung nangyayari. Sana ako rin, kayang gawin yan. Let go and let God. Alam ko may personal relationship ka na sa kanya dati. Kaya alam mong kaya mo rin gawin ang ginagawa ko. Kung hindi mo kaya mag-open up at makinig sa akin, dahil kampal ako ng loko-loko mong boyfriend, try to talk to God directly. Alam mong inaantay ka lang din niya. Sa dami-dami ng ginawang pagluloko ni Zian sa akin, bakit ngayon lang ako sobrang naapektuhan? Bakit ngayon ko naramdaman yung sakit? Para ba unti-unting nawawala yung anesthesia sa puso ko? Ito na ba yung tinatawag ng pagod? Ilang linggo na akong tutok sa trabaho. Buong oras na ginugulo ko ang aking sarili sa work para makahapit ng pera. Para dito sa bahay. Para kay mama at para kay Zian. Nagbe-breakdown na yata ako. Kulang sa tulog tapos iisipin ko pa si Zian. Sasabog na yata ang utak ko at may ipit na sa bigat na nararamdaman ng puso ko. Bakit ba kasi sobrang mahal ko si Zian? Harap-harapan na akong pinagmumukhang tanga. Bakit ba kasi yung trauma na yan na iniwan sa amin ng tatay ko ay nabubuhay sa akin hanggang ngayon? Ayaw kong maiwan. Ayaw kong mawala ang taong mahal ko. Ayaw ko na maramdaman ang sakit na nararamdaman ko noon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaw ko na ang ganitong pakiramdam. Zian! Zian! Lumabas ka dyan! Alam kong nandyan ka! Zian! 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 Lumabas ka! Alam kong nandyan ka! Zian! Zian! Lumabas ka dyan! Alam kong nandyan ka! Zian! Teka lang! Babe, anong ginagawa mo dito? Nasaan yung babae mo, ha? Sino yung tinatawagan mo na love, ha? Babe, kumalma ka. Pumasok muna tayo dito. Pumasok tayo dito. Babe, mo po ako muna dyan. Huwag mo akong mag-babe dyan! Ano ba yun, babe? Alam ko na may iba ka. Matagal ko nang alam. Manloloko ka. Wait lang, babe. Ayaw mo magpaliwanag. Huwag mo kong hawak-hawakan. Naiinis ako sa'yo dahil manloloko ka. Ilang beses akong nabulag-bulagan. Ilang beses kitang pinagbigyan. Ilang beses akong naghihirap ng dahil sa pinagagawa mo. Ginawa kong lahat ng yun dahil mahal kita. Zian, mahal kita. Akala ko mahal mo rin ako. Kaya ngayon, ayaw ko na. Akala ko mahal mo rin ako. Zian, mahal kita. Ginawa kong lahat dahil mahal kita. Ginawa kong lahat. Akala ko mahal mo rin ako. Zian, mahal kita. Akala ko mahal mo rin ako. Mahal kita. Kaya ngayon, ayaw ko na. Trix, pakinggan mo muna ako. Trix, hindi mo ako tinaintindihan eh. Ano hindi maintindihan?
Na niloko mo lang ako? Na ginagamit mo lang ako? Alam mo ba kung gaano ko pinaghihirapan yung pera ginamit mo? Dahil mahal kita! Mahal na mahal kita! Intindihin mo muna kasi ako. Hindi mo maintindihan eh. Hindi ako katulad mo na kayang kumita ng pera na madali. Alam mo ba nang hirap na ng sitwasyon ko? Alam ba na wala na rin akong choice? Wala kang choice? May choice ka. Pwede mong piliin na maging totoo. Pwede mong piliin na respetuhin ako. Pero hindi mo ginawa. Hindi mo ako minahal. Ginamit mo lang ako. Alam mo kung ano ang masakit, Zian? Hindi yung niloko mo ko kundi yung pinilit kong ipikit ang mga mata ko sa mga pagkakamaling ginawa mo sa akin. Dahil takot akong mawalan ulit. Takot akong maiwan. Pero ngayon alam ko na kung saan dapat ako matakot. Alam mo kung ano yun? Mas nakakatakot yung mawala ako sa sarili ko. Kaya tapos na tayo. Ayoko na. Oh anak, nandito ka na pala. Oh anak, ano nangyari? Ba't ganyan itsura mo? Ma, niloko ko ni Zian. Hay nako, alam ko na darating yung araw na to eh. Yang siya na yun, hindi talaga mapagkakatiwalaan yan eh. Ma, paano mo kinaya? Paano mo kinayang iwan tayo ni Papa? Alam mo anak, hindi ko agad kinaya nung iniwan tayo ng papa ko eh. Ilang beses akong nagtanong kay Lord kung bakit. Ilang beses akong naggalit, nalungkot, napagod. Pero na-realize ko rin na ang sarili ko lang dapat ang asahan ko. Dahil mahal kita. Gusto kita mapalaki ng maayos, kaya binitawan ko yung tao hindi na babalik. Paano ba magmahal ng sarili? Simulan mo alagaan yung sarili mo. Simulan mo mahalin yung taong lagi mo nakikita sa salamin. Hindi mo kailangan kumapit sa iba para lang maramdaman mo na buo ka. Dahil anak, buo ka kahit wala siya eh. Oh, Trix, mukhang malalim na naman iniisip mo. Alam mo ba kung bakit mo binibigay lahat kay Zian? Kasi ganun ka magmahal. Hindi mo tinatago, hindi mo tinatanggi. Buong puso mo binibigay mo. Ang problema, ka na nagtitira para sa sarili mo. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Siguro ito na yung time para makilala mo si Lord. Tara, sama ka sa amin, mga youth fellowship. At kung di pa kaya, may online Bible study. Or tara, simba tayo. Doon kasi malalaman kung paano mahalin ang sarili. Kapatid ng pagmahal natin sa iba, tulad ng pagmahal sa atin ng Diyos. Oo nga, no? Sige, doon na tayo sa online Bible study. Yan ang gusto ko. Teka, kahit pa rin naman tayo, di ba? Kahit sinaktan ka na ng kapatid ko. Ano ka ba? Syempre naman. Kahit magkamukha kayo ng kapatid mong yun, malaking pinagkaibahan yun. Magkaibigan pa rin tayo, syempre. Ano ko, mawalan na ako ng kaibigan eh. Gusto ko magpasalamat sa'yo kasi nandiyan ka sa tuwing kailangan ko. Kaya ayoko din mawala ng kaibigan na katulad mo. Gusto kong pagalingin ang sarili ko. Alam kong hindi yun ganun kadali at kabilis. Kaya magbibigay muna ako ng oras sa sarili ko hanggat maaari. Oras? Naku, for sure, pag nakilala mo si Jesus, yan love yourself mo na yun, mapalitan ng self-love lang. Katulad ng kay Jesus. At for sure, mapoprotek ka na niya sa lahat ng mga bagay na mananakit sa'yo. Tulad ng tatay mo at kapatid ko. Ha. Pero after nun, gusto kong bumalik. Babalik ako at sabay tayo may worship kay God sa church. Sabi ko na nga, pre, huwag ka mag-alala. Naantay ka lang yan.